has a purpose for our being here on earth. In His image we're created to express His rule on earth. But man fell to Satan's tempting, thus God's goal was hid from view. Still our God will have His kingdom, for His Son will see it through. Amen. Amen. Magandang umaga sa lahat ng nanonood sa umagang ito. Salamat mga panauhin sa walang sawang pagsusubaybay sa pang-umagang pag-iibanghelyo. Brother Jack, kamusta ka Amen. naman dyan? Purihin ang Panginoon at ang Panginoon ay laging nagkakaroon ng ganitong pagkakataon na ibinigay sa atin para matamasa natin siya sa pang-umagang pag-iibanghelyo. Purihin ang Panginoon, mga panauhin, mga taga-subaybay, at mga kapatid na walang sawang nanonood sa oras na ito. Brother Jack, kamusta ka naman ngayon? At mukhang maganda ang gising natin. Amen. Sadyang maganda ang gising natin tuwing umaga. Lalo na Amen. ating nalalaman na pwede pala nating matamasa ang Panginoon, ang kaibig-ibig na Panginoon, maging sa umaga pa lamang. Kaya ako ay nagpapasalamat sa Panginoon dahil binigyan niya tayo muli ng pagkakataon na magkaroon ng mayamang pagtatamasa sa Kanya at pagkakaroon ng time na ito kung saan magkakaroon ang Diyos ng Kanyang pamamahagi sa atin ng Kanyang di malirip na kayamanan tungo papaloob sa ating espiritu. Kaya purihin ang Panginoon. Amen. Ako ay natutuwa sa muling pagkakaroon ng pakikipagsalamuha sa inyo, mga kapatid, mga taga-subaybay. At purihin ang Panginoon din, Brother Solvin, sa pagkakataong ito. Amen. Kamusta din, Brother Solvin? Okay lang, masaya Brother Jack, at matutunghayan muli natin ang pamamahagi nga ng Diyos sa atin ngayong umaga. Pero bago tayo magsimula sa umagang ito, maaring maganda tamasahin natin ang himno, no? Brother Jack, may himno yata tayong inihanda. Pwede ba nating tamasahin yung himno na ito? At ano ba yung masasabi mo sa himno na ating tatamasahin? Amen. Yung himno na ating tatamasahin ngayon ay B-Field 196, kung saan ito yung may title na Now the Lord is the Spirit. That's how. Amen. So yun yung tatamasahin nating himno, mga kapatid, mga kaibigan. So hahalina't ating awitin, sabayan natin at ating tamasahin ang himno na ito. Amen. Lord, amen, that's the way to let Him in. Hallelujah, I love to hear it. He who is joined to the Lord is one Spirit. Now the Lord is the Spirit, that's how He can get inside of you right now. It's so easy to be filled with Him. He's made it really simple. 1, 2, 3, that's how easy it can be. Oh Lord, amen, that's the way to let Him in. Hallelujah, I love to hear Him. Amen, joined to the Lord is one Spirit. Now the Lord is the living air. You can breathe Him in anywhere, anytime of day, whenever you please. He's made it really easy. Oh Lord, amen, let's sing it again. Oh Lord, amen, that's the way to let Him in. Hallelujah, I love to hear Him. Amen, joined to the Lord is one Spirit. Now the Lord lives inside of me, and He's filling me constantly. Yes, He's filling us.
clean air. You can breathe them in anywhere, any time of day, whenever you please. He's made it really easy. Oh Lord, amen, let's sing it again. Oh Lord, amen, that's the way to let it go. Hallelujah, I love to hear it. Amen, rejoice in the Lord, it's one spirit. Praise the Lord. Talagang Amen. napakatamis ng pag-ibig ng Panginoon sa atin. Kaya sinahin niya na ang kanyang sarili ay talagang available para ating matamasa yung kung ano ang Diyos na ito. Amen. Sa Right. hymno pa lang makikita natin na sabi dito sa first stanza, sa first paragraph pala ng hymno na ito, sabi dito, "Now the Lord is the Spirit." The Spirit, right. That's how He Amen. can get inside of you right now. Yun pa lang mga kaibigan, mga kapatid. Doon natin makikita na ang Diyos ay ginawa niya ang kanyang sarili na available for Him Amen. to get into us. Ibig sabihin para siya ay makapasok sa loob natin. Ito pa yung isang Yes. bagay na Amen. nagustuhan ko, Brother Solvin, mga kaibigan. Yung sa number 2, sabi niya dito, "Now the Lord is the living air." Praise the Lord. Amen. You Praise can the Lord. breathe Him in anywhere. Ibig sabihin, Amen. hindi siya limitadong Diyos. Siya yung Diyos na kaya nating tamasahin kahit nasa bus man tayo, nasa paaralan man tayo, nasa trabaho man tayo, kaya pala Right. nating i-breathe yung Panginoon na ito. No? Ihinga yung Panginoon na ito. Sapagkat siya Amen. daw yung parang malahangin. Then sa number Right. 3, ang ganda nito, mga kaibigan, mga kapatid. Sabi dito, "Now the Lord lives inside of me." Ibig sabihin nito, Amen. siya na yung Diyos, hindi lamang sa kalangitan. Bagkos siya din yung Diyos na nananahan sa loob natin. Purihin ang Panginoon. Amen. Amen, Brother Solvin. Amen. Purihin ang Panginoon. Talagang katama-tamasa ang Diyos na mayroon tayo. He is now Right. the Spirit within. Hallelujah. So, Brother Jack, Amen. bago tayo, mga kapatid na magsalita at magpalaya ng mensahe sa umagang ito, pakinggan natin muna si Brother Joseph Duga-Duga sa kanyang maikling pananalangin. Amen. Purihin ang Panginoon. Amen. Amen. Ayan. Magandang umaga mga brothers and sisters. Ako nga pala si Brother Joseph Duga-Duga. Bago nga pala tayo magpatuloy sa ating pag-iebanghelyo, samahan niyo muna ako sa aking munting panalangin. Oh Lord Jesus, oh Lord Jesus, oh Lord Jesus. Salamat nga Panginoon sa umaga na ito. Kinukuha ka namin, pinapasalamatan sa iyong biyaya at proteksyon sa bawat isa sa aming Panginoon. Nawa Panginoon, sa pag-iebanghelyo na ito, maging kagamit-gamit kayo Panginoon sa mga nakikinig, tagapanood, sa mga kapitbahay, aming mga kaibigan Panginoon. Naway makita nila Panginoon ng Espiritong ibinigay mo sa amin. Ito'y isang paraan Panginoon upang kami makasalamuha sa iyo at makalapit sa iyo Panginoong Jesus. Salamat nga sa iyong Espiritu nagbibigay buhay. O Panginoong Jesus, salamat sa iyong tinapay, sa iyong tubig. O pinupuri ka nga namin Panginoong Jesus sa umaga na ito, sa aming pag-iebanghelyo, naway kami kagamit-gamit upang maihayag ka at kami matransforma Panginoon. Palakasin mo nga ang bawat isa sa amin, ang aming mga mananampalataya at di mananampalataya Panginoon. Hipuin mo sila Panginoong Jesus sa umaga na ito. Sinasamba ka namin, O Lord Jesus. Amen. 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 Purihin ang Panginoon. Bago tayo magpatuloy doon sa ating mensahe ngayong umaga, magkaroon lamang tayo ng maikling baliktanaw sa ating mensahe sa nakaraan. Ang pamagat pala ng nakaraang mensahe natin sa umagang pag-iebanghelyo, 4 na dahilan ng karamdaman. Right. Ang unang dahilan
kung bakit ang tao ay siya ay nagkakasakit, una ay nababiolate niya yung principle ng kalikasan. At ang ikalawa naman, dahil sa kasalanan. Right. Kaya pala ang tao ay nagkaroon ng karamdaman. At ang ikatlo, siya ay inaatake ni Satanas. At yung pang-apat, ito ay para sa kaluwalhatian ng Diyos. Kaya sa apat na dahilan na ito, ay makikita natin, ito pala yung dahilan kung bakit ang tao ay nagkakaroon ng karamdaman. Kaya salamat sa Panginoon. Brother Jack, bago tayo magpatuloy sa ating topic ngayong umaga at pagpapayamanin ito ng mga kapatid, ay pwede mo bang sabihin kung sino ang mga kapatid para magpalaya sa mensahe natin ngayong umaga? Amen. Amen. Purihin ang Panginoon. Napakaganda pala ng nakaraang topic, Brother Solvin. At sana naway Amen. natunghayan nyo ng mga kapatid, mga kaibigan natin. Kaya pala tayo nagkakaroon ng mga sakit, mga karamdaman dahil sa mga bagay na yon pala. Ngayon naman, Amen. yung topic na pagyayamanin natin at ating tutunghayan ay pinamagatang ang espiritu ng tao ang paraan para matamasa ang Diyos. Brother Solvin, Right. mga kaibigan, napakaganda pala ng ating pagyayamanin sa umagang ito. Tila ba'y parang gusto ko nang nanamin kung ano ba ang napapaloob sa mensaheng ito, sapagkat ito ay may kaugnayan sa ating pagtatamasa, no? Pagtatamasa, it Amen. means parang kumakain tayo, tinatamasa natin yung pagkain na yon, at kung ano yung mangyayari sa pagkain kung andito na sa atin, parang tila ba ganun yung mangyayari, Brother Solvin. Kaya mga kaibigan, Amen. naway buksan natin ang ating pandinig at ang ating mga puso para sa pagsasalitang ito. Kasi napakayaman ng topic na ito. Kaya ating pakinggan ang ating tatlong mga kapatid. Sila Brother John Paul, Brother Boyet, at Brother Nestor. Amen. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen po rin ang Panginoon. Maraming salamat mga kapatid. Sa mga manonood po at tagapakinig natin ngayong umaga ay isang mapagpalang araw po para sa ating lahat. Ang title nga po pala ng ating mensahe ngayong umaga ay ang espiritu ng tao, ang paraan para matamasa ang Diyos. Po rin ang Panginoon. Siguro ang ilan dito sa atin ay iniisip na ang pagtatamasa sa Diyos ay hindi pangkaraniwan. Pero alam nyo ba na malinaw na sinasabi ng Biblia na maaari nating tamasahin ang Diyos? Sinasabi ng Awit Kapitulo 34, versikulo 8, na dapat nating tikman at makita na si Jehovah ay mabuti. Alam mo ba na sinasabi din ng Panginoong Hesus na siya ay ang ating pagkain? Sabi niya, siya ang tinapay ng buhay. Sapagkat ang pagkain ay isang kasiyahan sa atin, ang kanyang pagiging pagkain at tinapay ay nangangahulugang na maaari natin siyang tamasahin. Alam mo ba na ang isang matamis na kaisipan na naitala sa salita ng Diyos ay ang Diyos ay hindi lamang malapit sa atin, ngunit ibinigay niya ang kanyang sarili sa atin upang ating maging kasiyahan. Purihin ng Panginoon. Ipinapakita lamang nito ang matalik na ugnayan ng Diyos sa atin. Kapag nasisihan tayo sa ating pagkain, ang pagkain na kinain natin ay pumapasok sa atin at nagiging bahagi natin. Bago tayo kumain, ang pagkain ay hindi bahagi sa atin. Subalit, pagkatapos natin itong kainin, ito ay ating nagiging supply, lakas at nutrisyon. Bilang kadagdagan, pagkatapos dumaan sa isang proseso ng metabolismo, ito ay ating nagiging pangloob na elemento. Ang pagkain na kinakain natin ay nagiging bahagi sa atin. At ito ang paraan para tayo ay mabuhay. Ang ugnayan sa pagitan ng pagkain at ng ating pisikal na katawan ay katulad ng ugnayan sa pagitan ng Diyos at ng buong ating pagkatao. Ang awit 23 ay isang paboritong salmo ng mga anak ng Diyos.
Sa makatuwid nga, mahirap makahanap ng isang Kristiyano na hindi alam yung mga salitang ang Panginoon ang aking pastol. Pero gayon pa man, ang Diyos ay hindi lamang isang pastol na namumuno sa atin, nagpuprotekta sa atin at nagmamalasakit sa atin. Ang relasyon ng Diyos sa atin ay mas matalik kaysa sa isang pastol. Kung siya ay isang pastol lamang, maaari niya tayong pangalagaan at pastolan lamang sa panlabas lamang na paraan. Hindi siya makakapasok sa loob natin upang ating maging bahagi. Ibig sabihin, hindi siya maaaring maging tayo. Pero gayon pa man, ipinakita ng Biblia na ang Diyos ay nagbibigay sa atin ng kanyang sarili para sa ating kasiyahan at ginagawa ang kanyang sarili sa atin. Maaari siyang pumasok sa atin upang ating maging buhay, ating maging lakas, ating pagkain at ating buhay na tubig. Ibig sabihin lamang nito, matutugunan niya ang pangangailangan at pangangailangan ng bawat bahagi ng ating buong pagkatao. Ang mga nakaranas ng Diyos ay nakakaalam na siya talaga siya at talaga ang kasiyahan. Masisiyahan tayo sa Diyos sa kanyang pinakamataas na kaayusan at mga probisyon. At masisiyahan tayo sa kanya bilang magkakaibang supply sa ating pangloob na pagkatao. Ang tao ay binubuo ng isang espiritu sa loob, katawan, at isang kaluluwa sa pagitan ng espiritu at katawan. Kapag ang Diyos ay nasa loob natin, kaya niya na ibigay ang mga pangangailangan ng ating espiritu, kaluluwa, at katawan. Pasisiyahin ng Diyos ang mga pangangailangan ng ating espiritu sa pamamagitan ng pagbibigay sa atin mula sa loob ng ating espiritu. Maaari niyang pasiyahin ang mga pangangailangan ng ating kaluluwa o ng ating pag-iisip mula sa loob ng ating kaluluwa. At pasisiyahin din niya ang ating katawan. Bagamat ang ating Diyos ay hindi nakikita, hindi nahihipo, at hindi nahahalata, ang mga nakaranas ng Diyos ay maaaring magpatotoo na nasiyahan sila sa Kanya, sa kanilang espiritu, sa kanilang kaluluwa, at maging sa kanilang katawan. Amen. Mga kapatid, isang napakadakilang pagpapala ito para sa atin. Purihin ng Panginoon. Amen. Ang mga susunod po na punto ay ihatid sa atin ni Brother Boyet Ignacio. Amen. Purihin ng Panginoon. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord for the Spirit. Amen. Salamat sa Panginoon sa kanyang paglikha na pinakita rito na ang taong kanyang likha ay mayroong espiritu. Sinabi niya sa Thessalonica 5:23. Basahin natin, mga kapatid, mga nakikinig. At baka banalin kayong lubos ng Diyos mismo ng kapayapaan, at ang inyong espiritu, kaluluwa at katawan ay ingatang buo ng walang kapintasan sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. Praise the Lord. Kaya ang tao ay hindi lang nilikha ng Diyos na may kaluluwa at katawan, kundi may espiritu rin. Yan. Tayo, nilikha tayo ng Diyos na meron tayong tiyan. Para ano? Di ba? Upang matamasa natin yung pagkain. At meron sidlan yung pagkain natin sa ating tiyan. Dahil kung wala tayong tiyan, walang paglulugaran yung pagkain natin. At hindi natin matatamasa yung pagkain. Katulad din ito ng paglikha ng Diyos, no, sa espiritu. Kung ang tao ay walang espiritu, hindi niya matatanggap ang Diyos at hindi niya matatamasa ang Diyos. Kaya ito yung dahilan kung bakit nilikha ng Diyos ang tao na may espiritu upang tanggapin siya at matamasa siya. Praise the Lord. Napakagaling talaga ng Diyos natin. Kaya makita natin dito na maging isang
ang isang tao, kailangan niya ng pananamit, kailangan niya ng pagkain, kailangan ng tahanan, no? Para magkaroon siya ng kasiyahan sa kanyang pamumuhay. Dahil kung hindi, wala siyang kasiyahan. O, ayan. Kaya ano man ang sinabi rito na pagkahanggat meron siyang pakinakain at binibis o meron siyang komportabling tinutuluyan, siya ay mayroong kasiyahan. Satisfy na siya. Yan. Sa lahat ng bagay. Pero matatagpuan pa rin niya na meron siyang pangangailangan pa rin sa kanyang kaibuturan. Kasi espiritu natin ay nasa ating kaibuturan. Pinakamalalim na bahagi ng pagkatao natin. Yan. Kaya praise the Lord. Kaya maghahanap pa rin siya ng pangangailangan. Entertainment niya, tulad ng musika, yan, ng ano pang mga libangan. Pero pagkatapos to, sa kaloob-looban niya, nangangailangan pa rin siya. Meron pa rin siyang hinahanap. Ang pangangailangan to hindi masusolve ng physical o psychological. Yan. Hindi ito masusolusyonan. Yung pangangailangan niya to. Bagamat siya ay successful sa kanyang buhay o sa maging anuman ang katagumpayan niya, meron pa rin siyang, hindi pa rin siya masisihan. Meron pa rin siyang hinahanap na isang bagay. Pero itong isang bagay na to ay hindi masusolusyonan at hindi niya matagpuan sa pamagitan ng kanyang pampisikal o pang-psychological. Ayan, o Panginoong Jesus. Kaya pinakita rito na ang mga tao, mayaman man siya o mahirap, ay maghahanap siya ng sasambahin Diyos. Yan. Kailangan pa rin ng espiritu. Kailangan pa rin siya ng espiritu, ng kanyang espiritu. No? Kaya matapos niyang matamasa yung kanyang kayamanan, o magkaroon man siya ng problema, no, meron siyang pangangailangan, no, hahanapin pa rin ang pagsamba sa Diyos. Kaya makita natin na ang prinsipyo talaga ng sangkataon ay sumamba sa Diyos. Yan. Maging ikaw man ay sibilisado o maging ikaw man ay katutubo, ang tao, ang prinsipyo talaga sumasamba sa Diyos. Hinahanap niya ang Diyos. Kaya may pangangailangan pa rin, nagpapunction, kumikilos pa rin yung espiritu ng tao. Kaya makikita naman, kailangan talaga natin no? Kaya mayaman o mahirap ka man, sasamba, hahanapin mo pa rin talaga ang Diyos. Kaya mga nakikinig, pakinggan natin maigi ha. Meron tayong espiritu. Kaya wala pa tayong nakitang hayop na sumamba sa Diyos, di ba? Bakit? Wala silang espiritu. Pero ang tao, dahil meron siyang espiritu sa kanyang kaibuturan, no, maaari siyang sumamba sa Diyos at kailangan niya sumamba sa Diyos. At hinahantay ng Diyos na sambahin siya ng tao. Nauuhaw ang Diyos sa tao. Ang tao nauuhaw din sa Diyos. Kaya pagka nakagipit sila, sumasamba, Panginoon, Diyos ko, di ba? Naghahanap siya pag nagigipit. Ibig sabihin, hinahanap pa niya, yun yung pangangailangan ng espiritu ng tao na makipag-ugnayan sa Diyos mismo. Kapag ay Diyos ay espiritu. Nahayag kusa yung espiritu kapag ka ang tao nagagalak man, nagigipit man, nagdurusa man, nahayag yung espiritu talaga na may pangangailangan talaga. Yan. Kaya kung bakit nilikha ng Diyos ang tao na may espiritu upang matanggap at tamasahin siya. Dahil sa lahat ng nilikha ng Diyos sa kanyang paglikha na mayroong buhay na nilalang, ang tao lang ay mayroong espiritu na pinagkalooban ng Diyos. Sabi niya sa Genesis 2:7, sabi niya ng Diyos, at nilalang ng Panginoon ng Diyos ang tao sa alabok ng lupa at hiningahan ang kanyang butas ng ilong nang hininga ng buhay. Ito espiritu, nakikinig kayo ha. At ang tao ay naging kaluluwang buhay. Nabuhay yung tao. Dati kaluluwa lang siya. Nung hiningahan sa ilong, naging kaluluwang buhay. Ibig sabihin, may buhay na tao. Kaya doon, ang tao lang talaga ang nilikha ng Diyos na may espiritu. Bakit? Para magkaroon ng ugnayan ang tao sa Diyos. Kasi kailangan ng Diyos ang tao eh. Para maging kanyang kahayagan at kanyang maging nilalaman. Yun ang purpose ng Diyos para kaya nilikha niya ang tao. Nilihanda niya to. Yung organ na to, spirit nito para matanggap niya ang Diyos.
Kaya sa Kristiyano, ang kanilang araw-araw na kaligtasan ay isang bagay ng Espiritu. Yan. Kung man ay mayaman o mahirap, nagdaduro sa kaman o sabi, sagana ka man, bawat Kristiyano ay makapagpapatuon ng pare-parehong karanasan. Ang kailangan, magbukas ka lamang at makipagsalamuha sa Kanya. At sa iyong Espiritu, mararamdaman mo isang bagay, no? Na ikaw ay magkakaroon ng kasiyahan. No? Pero kung hindi ka bukas, ang isang Kristiyano hindi bukas, at least nakipagsalamuha, mararamdaman niya meron siyang kawalan sa kanya at hindi siya masaya. No. Kaya kailangan dapat tayo magdaan ng oras talaga. Ang mga Kristiyano dapat nagdadaan ng oras talaga, katulad ko. Kayo din mga nakikinig, dapat maging Kristiyano kayo. Matanggap niyo ang Panginoon bilang inyong Diyos na tagapagligtas. Magkakaroon kayo ng ganitong karanasan. No, kapag naglaan kayo ng oras araw-araw at nanalangin sa Panginoon, na hinihinto yung kaisipan at iniensayo nyo ang inyong espiritu, nakipagsalamuha sa Kanya, nakipaglayan sa Kanya, ma-absorb nyo siya. At mabubukas ang inyong sarili, mapupunuan kayo niya. Kasi espiritu siya eh. Ikaw may espiritu eh. Pupunuan kayo ng espiritu niya sa loob mo, panloob na tao. At mararanasan mo yung hindi maipaliwanag, no, na kasiyahan. Tunay na kasiyahan. At ikaw ay magpanariwa at magkakaroon ka ng kaginawahan sa loob mo. Bagamat may problema ang tao. Kung ikaw ay Kristiyano na may espiritu, nakipag-ugnayan ka sa Panginoon, enjoy mo siya, nakipagsalamuha ka, meron kang kaginhawaan sa loob mo. Kaya, example, ganito kung ikaw ang isang tao, kung ikaw mananatili ka sa kwarto mo na sarado, pati pintuan, ng mahabang oras, ano maramdaman mo? Maramdaman mo alinsangan. Di ba? Parang hindi ka mapakali. Pero kapag lumabas ka ng ilang minuto lang, di ba? Huminga kang malalim, magiginhawahan ka, di ba? Mararamdaman mo talaga, marapanaliwa ka, at makakakaroon ka ng kasiyahan. Ganun din yung mga anak ng Diyos. Ito yung naranasan nila. Kapag sila nakipagsalamuha, nagbukas sila sa Panginoon. Napapataod nila, ganito yung karanasan nila. Praise the Lord, kailangan rin maglaan ng oras. Lalo ngayon, mga nakikinig, naglaan kayo ng oras. Ito na ang oras, pagbubukas ng inyong puso, upang ang Diyos ay makamanahan sa inyo at makagawa. At kailangan mabuhay din ang espiritu nyo. Ang tao kasi kapag hindi naging Kristiyano, no, hindi na buhay yung espiritu, ang patay yung espiritu niya ay patay. Gusto niyo bang mabuhay yung espiritu nyo? Mamaya makinig kayo, babanggitin isang susunod na magkasalita. Kung paano mabuhay ang inyong espiritu. Katulad ko, nung dati patay din espiritu ko. Nanggap ko ang Panginoon, praise the Lord. No? At ko ay nagkaroon ng buhay ang aking panloob na tao. Nabuhay ang aking espiritu. Naisilang na muli ang aking espiritu. Pamamagitan ng tubig. Yan, praise the Lord. Kaya salamat sa Panginoon na kapag magdadalan talaga tayo ng oras dito, binanggit dito, makipagsalamuha sa Kanya, meron ka isang di mailarawan na pandama, katamisan, no? At pananariwa, at meron kang kalayaan sa loob mo. At meron kang kasiyahan. Tunay na kasiyahan. Ito mapapatutal mo pag naramdaman mo ito, mapapatutuan mo sa sarili mo na kinain mo siya, ininom mo siya, at nagkaroon ka ng kasiyahan na bahagi sa Diyos. Praise the Lord. Diba? Makikita natin yung paraan, mga nakikinig, makinig kayo maigi Sana maging, kayo rito, attention yung inyong puso, ang inyong kaisipan. No? Kaya salamat sa Panginoon. Kaya kailangan, maranasan natin itong karanasan na to, mga kapatid. Ito yung tunay na karanasan ng Kristiyano. Pero kapag hindi mo natikman ang katamisan ng Diyos, bagamat ikaw Kristiyano na, no, hindi mo siya natamasa. Makita natin, meron tayong kawalan talaga. Kaya kailangan makita natin na ang Diyos ay natitikman, nakakain, at naiinom, sapagkat siya ay espiritu. At sa ganon, kapag ginakain natin, iniinom siya, no, at tinitikman, ma-absorb natin ang Diyos at matatamasa natin siya. Diba? Praise the Lord. Lalo sa umaga, kapag nag-spend tayo ng oras sa Kanya, no, na-absorb natin siya, masasabi natin, Panginoon, bagamat busy ako ngayon, pero kailangan kong maglaan ng oras sa iyo, ng mahabang oras, no, para ma-absorb kita ngayon sa buong araw na ito.
Di ba? Pag natamasan na experience natin 'to mga kapatid sa ating espiritu, no? Ang Diyos na nilikha, ang Diyos na lumikha sa atin na may espiritu at ang espiritu ay nabuhay, matatamasa natin ang Diyos at matatanggap natin siya ng lubusan. Kaya itong espiritu, pagkat espiritu na to ay nasa pinakamalalim na bahagi ng ating katauhan. Itong organ na to ay para matanggap natin ang Diyos. Ibig sabihin upang matamasa rin natin siya. Gusto niyo bang ma-enjoy ang Diyos? Gusto niyo matanggap siya? Pakinggan yung susunod na magsasalita. Praise the Lord. Makinig tayo maigi. Amen. Purihin ang Panginoon. Salamat sa dalawang kapatid na nauna at aking pagpatuloy tungkol dito sa paksang ang espiritu ng tao. Naway lalo sa ating mga kaibigan na malaman at malinaw sa kanila na ang tao ang mayroong pinakamataas na uri ng buhay, no, mula sa lahat na nilikha ng Diyos. Hindi ito ikumpara, no, sa mga iba't ibang uri na may buhay tulad ng mga hayop, isda, ibon. Kasi nga, tangi lamang ang tao ang nilikha ng Diyos na may espiritu. Sa layon na matanggap ang Diyos at matamasa siya. Di ba? Matamasa bago ito sa pandinig. Ang pantaong espiritu ang pinakamalalim, no, sa ating tatlong bahagi, no, ng ating buong katauhan. Katawan, kaluluwa, at espiritu. Ang espiritu ang pangunahing bahagi na magagamit upang manampalataya, makaugnay, makapasok sa espiritu ng Diyos para matamasa ang Diyos. Praise the Lord. For God's fourth step being the basis for our enjoying Him. Oo. May 4 na mga hakbangin bilang basihan na matamasa ang Diyos. Unang hakbang, nilikha tayo ng mga tao na may espiritu. Ang pantang espiritu ay isang bahagi para matanggap natin ang Diyos. Sa ikalawang hakbang, ang Diyos ay naging laman sa kaganapan ng kapanahunan. Nakihalubilo sa mga tao o sa katauhan. Ang taong ito ay ang Panginoong Hesus, na siyang Diyos na naging laman. Ang Diyos na nagkatawang tao, no? Sa pangatlong hakbang, ang Panginoong Hesus ay naipako sa krus sa isang takdang panahon. Sa krus ay binubunya ang kanyang dugo upang alisin lahat na bagay na hindi nababagay o hindi tugma sa Diyos. No, at sa parehong paraan, ang kanyang pagkapako ay tinuos niya at ang lumang nilikha at ang sarili. Ang ika-4 na hakbang, bumangon mula sa kamatayan at naging espiritu. Ang kanyang kamatayan at pagkabuhay na muli ay dinala niya ang tao sa Diyos. No, ang tao ngayon ay lubos na nasa espiritu ng Diyos. Ang mga item sa espiritong ito ay napakayaman. Kabilang dito ang Diyos na pumasok sa tao. No, ang kamatayan sa krus, pagkabuhay na muli, at ang pagpasok ng tao sa Diyos. Ang kayamanang ito ay nasa espiritu. Magbigay tayo ng simpleng halimbawa. Pag ang asukal, katas ng ubas, at iba pang sangkap ay naidagdag sa isang baso ng tubig. Sa pangkalahatan tingin ay masasabi natin isang basong tubig. Pero pag iyong sinuri, makikita mo na meron ng ibang sangkap ang baso ng tubig. Meron na itong naidagdag na asukal, katas ng ubas. Gayon din, iba pang sangkap ay naidadagdag na rin. Kaya hindi lamang tubig sa baso, bagkus marami na naidagdag. Kaya sinuman ang iinom sa tubig na ito ay gayon din matatanggap ang lahat ng sangkap nito. Sa parehong paraan, nung ang Espiritu ay bumaba sa araw ng Pentecostes, hindi lamang ito ay tulad ng tubig, kundi siya ay tulad ng isang inumin na kabilang ang maraming mga mayamang elemento.
ang mga elementong ito ay pagkakatawang tao ng Panginoong Hesus, ng Diyos, pagkapako sa krus, at ang pagbubo ng dugo, ang kanyang paglipol sa lumang paglikha, ang kanyang pagkabuhay ng muli mula sa kamatayan, at ang pagdadala niya sa sangkatawan tungo sa pagkadibino. Ang lahat na ito ay kasama sa Espiritu na bumaba sa araw ng Pentecostes. Pag tinanggap natin ng isang tao ang Espiritu ito, lahat na elemento ng Espiritu ito ay ipapasok sa kanya. Katulad dito ng pag-inom ng isang basong tubig na may maraming sangkap. Napagtanto ba natin ito o hindi? Ang lahat ng sangkap ng tubig ay pumasok sa taong uminom nito. Ngayon, pag ang isang tao ay natanggap ang espiritong ito, ang pangsyon ng lahat ng elemento ay napapaloob lahat dun sa espiritu. Katulad ang Diyos ay naihalo sa tao. Ang tao naihalo sa Diyos. Ang paglilinis ng mga kasalanan at ang paglipol sa sarili ay pawang lahat naging aktibo. At ang pag-ensayo, ang tao na ipamuhay ang espiritong ito, tao ay daan-dahan mararanasan lahat ng mga elementong ito kung ano ang naisakatuparan na ng Diyos para sa atin. Ang mahakbang o paraan para ating matabasa ang Diyos ay base sa 4 na hakbang kanyang ginawa o isinakatuparan. Kaya meron na tayong 4 na paraan para tamasahin siya. Unang hakbang, nilikhang tao na may espiritu. Pangalawa, ang Diyos ay naging laman. Pangatlo, ang Panginoong Hesus ay naipako sa krus. At pang-4 na hakbang, bumangon siya sa kamatayan at naging espiritu nagbibigay buhay. Mga kaibigan, ito ay laan para sa ating lahat na magsisi, sumampalataya at tanggapin ang kaligtasan na naisakatuparan na ng ating Panginoong Hesus na tagapagligtas. At hindi lang sa hinaharap na kaligtasan, kundi ngayon na ay ating matatamasa ang Diyos na buhay. Purihin ang Panginoon. Amen. Amen. Sadyang gayon Amen. lamang ang paggawa pala ng Panginoon sa tao. Ang tao ay ginawa ng Diyos na may 3 bahagi. At ito palang 3 bahaging ito ay may kinalaman sa kanyang pamumuhay. Sa masasabi nating 3 dimensyon na ito, na yung katawan natin Amen. ay umaalinsunod at kumakaugnay sa mga pisikal na bagay sa mundo. At saka meron tayong kaluluwa kung saan ito pala yung kumakaugnay at naglalaman din ng mga bagay-bagay sa mga psikolohikal na mga bagay. Kagaya ng Amen. pag-ibig, minsan nag-hate tayo ng tao dahil pala yun sa ating emotion natin. Dahil yun, kasi meron tayong pangalawang parte pala. Pero yung pangatlong bagay na tinalakay kanina, ito yung espiritu ng tao. Doon ako, brother, doon ako mga kaibigan, mga kapatid, na naliwanagan talaga na ang tao pala ay napaka-espesyal. Siya ay nasa rurok ng mga ginawa ng Diyos. Kumbaga, hindi tayo mababa sa mga hayop, sa mga puno, sapagkat yun ay mga bagay na walang espiritu. Ang tao lang pala yung may pangatlong bahagi kung saan ito naman yung masasabi nating organ kung saan pwede nating matanggap ang Diyos. Ganun. Amen. Ganun pala yung pagkagawa ng Diyos sa atin. So yung creator natin, ninanais pala niyang pumasok
sa loob natin para ating maging nilalaman at buhay. At may hayag pala natin siya. Praise the Lord. Brother Solvin, Amen. doon pa lang, napaka ganda pala, kumbaga wonderful yung paggawa ng Diyos sa tao. Ninanais Amen. pala talaga ng Diyos na ilaman, maging atin siyang silid, no? Maging ating nilalaman sa loob natin ang tagapaglikha na ito. Purihin ang Panginoon. Amen. Purihin ang Panginoon, Brother Jack. Right. Mayaman na pagtatamasa na mayroon tayo. Talagang tunay nga na pinagpala tayo dahil ang tao lamang ang nilikha ng Diyos na mayroong espiritu. Right. At may paraan. Ano bang paraan para matamasa natin ang Diyos? Ang Diyos ay alam natin siya yung katatamasang isa. Pero ang Right. paraan pala para matamasa natin siya ay ang ating espiritu. Amen. Para pagtibayin pa ang mga mensahe na pinalaya sa atin ng ating mga kapatid. Tunghayan naman natin ang mga kapatid na magpatotoo sa mensaheng ito. Pakinggan natin mga panauhin, mga kapatid at mga naimbitahan sa umagang Amen. ito, ang patotoo ng ating dalawang kapatid na si Sister Charmaine Baay at maging si Brother Nerio Baay. Halina Amen. at pakinggan natin sila. Amen. Amen. Oh Lord, amen, hallelujah. Amen. To the world me promise me more. I'm just made to be filled with the Lord. For His life worth living again. For the sins that will soon pass away. Doesn't matter how rich or successful I be, or how many pleasures be offered to me. There's nothing that compares to my destiny. To be thoroughly filled with the Lord. Now although I'm still kind of small, and the future is in front of me, and my heart I hear the Lord's call, I shall follow Him absolutely. Though the mountain be holding much joy or much pain, what matters is that Him I would gain, and that is what happened to never change. 'Cause I'm made to be filled with the Lord. Yes, I'm made to be filled with the Lord. Amen. Yes, purihin ang Panginoon. Amen. Amen. Nakita po natin, narinig po natin kanina na tayo po ay ginawa na may espiritu. Amen. Amen. At ang espiritong ito, ang siyang tulay upang makontak natin yung ating Panginoon. Amen. Hindi lang pala sapat na tayo ay ginawa na, may katawan, may tiyan, upang punuin ng pagkain. Amen. O may isipan upang punuin ng lahat ng mga kaalaman. Amen. Maging man lahat ng bagay dito sa mundo. Amen. No? Makita natin na tayo pala ay ginawa ng Diyos na may espiritu. Amen. At ang espiritong ito ay upang masidlan ng Diyos mismo. Amen. Kaya tayo na mga tao, Amen. no, tayo na Kristiyano, Amen. amen, hindi lang sapat na lahat ng bagay dito sa mundo, Amen. no? Ito ay kulang pa rin. Amen. Makamit man natin lahat ng bagay, pero parang may kulang pa rin sa atin. Amen. Dahil tayo na tao ay may espiritu. Amen. Kaya purihin ang Panginoon. Amen. No, sa karanasan natin, maging man sa karanasan na may pamilya, no, may anak, Amen. no? Makamit man natin lahat. May mga ari-arian tayo, lahat ng bagay. Hindi pa rin sapat. Bakit? Kasi merong isang bagay na nais na Panginoon na mapunuan sa atin. Amen. Ito yung ating espiritu. Amen. Kaya purihin ang Panginoon. Amen. Amen. Purihin ang Panginoon. Amen. Tayo nga ay nilikha na mayroong espiritu. Amen. Tunay nga na tayo ay
tayo ay nakakalapit sa Panginoon dahil tayo lamang sa buong mundo ang ginawa na mayroong espiritu. Amen. Tunay nga sa aming buhay mag-asawa, hindi madali. Yes. Marami tayong mga problema, maraming hindi pagkakaunawaan. Amen. Pero tulad nga na sinabi, na dahil tayo ay may espiritu, Amen. hindi tayo mananatili sa ganong sitwasyon lamang. Amen. Dahil tayo ay maaaring bumaling sa ating Panginoong Hesus. Amen. Tayo ay maaaring bumaling sa ating espiritu. Amen. Kaya mga kaibigan, mga kapatid, Yes. purihin Amen. ng Panginoon, Amen. na ano man ang ating sitwasyon, hindi tayo dapat manatili doon. Amen. Dapat tayo ay bumaling sa ating pinaghalong espiritu. Amen. Paano ba tayo babaling sa ating espiritu? Tulad Amen. ng sinabi ng kapatid, tayo ay mayroong espiritu. So, simple lamang. Amen. Kailangan lang natin tumawag sa pangalan ng Panginoon. Amen. O Panginoong Jesus. Amen. Amen. Yes, amen. Idadagdag ko lang po, no? Sa ating pang-araw-araw na pamumuhay dito sa lupa. Amen. Purihin ang Panginoon na ipinakita sa atin kanina ng Ebanghelyo na tayo ay may espiritu. Bagamat ano man yung sitwasyon sa ating pang-araw-araw, sa ating pamilya, Amen. no, kailangan lang natin bumaling sa ating espiritu. Lumapit tayo sa ating Panginoon sa pamagitan ng espiritu. Amen. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. God created man with a spirit. Amen. Praise the Lord. Purihin nga ang Panginoon. Ang Panginoon talaga natin, mga kaibigan, mga kapatid, ay ang katama-tamasang Panginoon. Siya yung katama-tamasang Diyos na ating pupwedeng tamasahin. Kaya nga, huwag tayong magtaka kung bakit meron tayong tatlong bahagi, mga kaibigan, mga kapatid. Sa unang Tesalonica 5:23, sinabi dito, "And the God of peace Himself sanctify you fully, and may your spirit, soul, and body," tatlong bagay po, "be preserved complete without blame at the coming of the Lord Jesus Christ." Praise the Lord. Yung bagay na ito, pinapakita sa versikulong ito na ang tao talaga ay binubuo ng tatlong bahagi. Una, yung ating katawan para sa isayin ang mga psikolohikal na bagay. Ngunit hindi natin matatamasa ang spiritual na bagay kung wala tayong organ para kaugnayan ito. Kaya ang Diyos, ginawan niya ang tao ng pangatlong organ, no? Pangatlong bahagi kung saan ito ay ang pantaong espiritu natin. Hindi lamang po ito decoration sa atin, mga kaibigan. Ito ay may kinalaman sa ating pakikipag-ugnayan, sa ating pagtatamasa sa manlilikha natin, ang Diyos mismo. Kaya tayo ay nangingibabaw sa lahat ng kanyang ginawa. Hindi tayo katulad ng mga hayop. Walang mga hayop na nagsasamba sa Diyos. No? Walang puno na yumuyuko sa Diyos maliban sa tao lamang. Amen. Kaya ang Diyos natin Amen. ay katama-tamasang Diyos. Kaya yung sarili niya, inahalintulad niya sa aklat ng Juan. Inahalintulad niya ang kanyang sarili bilang tinapay. At siya din ay yung tubig ng buhay. At siya din yung malahanging Kristo ngayon. Kaya praise the Lord. Amen. Yung tao pala ay ginawa ng Diyos para tamasahin ang Diyos na ito. Kaya mga kaibigan, mga kapatid, ang tatlong bahagi natin ito, ang pinaka nasa loob na ito ng ating ikatlong bahagi ay ang ating espiritu. Itong espiritu natin ay kumakaugnay lamang sa spiritual na mga bagay, no? Sa Diyos mismo. Kaya hindi natin kailangan yung ating physical na pagpupunyagi para sambahin yung Diyos, para tamasahin yung Diyos. Maging ang ating kaluluwa ay walang kinalaman dito. Ngunit ang tatlong bahaging ito ay dapat mas sanctify sa harapan ng Panginoon. Yung ating espiritu, mga kaibigan, mga kapatid, noon, ito ay hindi active. No? Kumbaga, na-nullify yung function nito sapagkat nahulog ang tao sa kasalanan. Ngunit nang ating natamasa ang Diyos, nang ating natanggap ang Diyos, ito ay nagkaroon ng pangalawang buhay. Una, yung espiritu natin ay hindi nagpa-function.
ngayong nanampalataya tayo sa Diyos, binuhos niya ang kanyang sarili sa atin. Ang pagbuhos ng kanyang sarili sa atin ay ang ating pagtanggap ng kanyang buhay. Kaya tayo sa ating loob, tuwing tayo ay babaling sa ating espiritu, matatamasa natin ang ating Diyos. Magkakaroon tayo ng buhay na masasabi nating espesyal at hindi na naaayon sa makamundong pamumuhay. Sapagkat meron palang isang buhay na namumuhay sa loob natin dito sa ating espiritu. Kaya ating natatamasa ngayon ang Diyos. Kaya kung titingnan natin, ang mga hayop, hindi sila sumasamba sa Diyos. Hindi sila naniniwala sa Diyos. Bakit? Meron silang katawan, meron silang kaluluwa, ngunit wala silang espiritu. Kahit mga archaeologists, kahit mga sociologists, nakita nila na ang mga tao sa sinauna ay naniniwalang may Diyos. Diba? Ngunit hindi nila kilala yung tunay na Diyos talaga. Pero meron silang desire sa loob nila na talagang kailangan nilang sumamba. Kailangan nilang manampalataya sa Diyos na hindi nila nakikita. Kaya merong mga anito-anita sila, mga ribo-ribolto, ganun. Pero ngayon, dapat mapanumbalik tayo sa kung sino at kung ano ang dapat nating gawin para magkaroon tayo ng tunay na pagsamba sa Diyos natin. Ano ang kailangan natin, mga kapatid? Mga kaibigan, dapat nating tanggapin ang Diyos sa ating loob, sa ating espiritu. Kasi meron tayong tatlong bahagi. At ngayong atin na itong natanggap, atin nang matatamasa ang Diyos sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Minsan, nabibigatan tayo sa ating mga problema. Hindi natin alam kung ano yung gagawin natin. Ang dapat nating gawin sa panahong yaon, mga kapatid, ay ang ihinga ang Diyos. Ihinga ang Diyos, papaloob sa atin, at i-breathe out, no? Pahinga palabas ang Diyos naman para yung ating pamumuhay ay inwardly na pamumuhay natin siya at outwardly na i-express natin siya, na ihahayag natin siya. Sa anong paraan, mga kaibigan? Ito ay ang sa pamamagitan ng pagtawag sa kanyang pangalan. Amen. Nang tatawagin natin, nang ibubuka natin ang ating bibig na may pananampalataya sa ating puso, siya ay handang papasok sa loob natin. At ngayong pumasok na siya sa loob natin, naihahayag na natin siya. Kaya kung nabibigatan tayo sa mga sanhi ng mga sakit, mga pandemya, mga kabigatang ito ay magiging light na, magiging magaan na sa atin sapagkat meron tayong Diyos. Ihinga natin, Oh Lord Jesus, Oh Panginoong Jesus. Yaon ang ating pag-enjoy sa Panginoon. At pwede din natin palang matamasa ang Diyos bilang tinapay ng buhay. Siya yung pwede nating tamasahin sa pamamagitan pagtawag sa kanyang pangalan at pagbasa ng kanyang mga salita. Purihin ang Panginoon, mga kapatid. Amen, Brother Solvin. Amen. Napakayaman, Brother Jack, sa ating mensahe ngayong umaga. Amen. Tunay nga ng Diyos natin ay katama-tamasang isa. Sa pamagat pa lang, ang espiritu ng tao, ang paraan para matamasa ang Diyos. Right. Tama nga sa binanggit mo na ang tao ay mayroong tatlong bahagi. Sa panlabas, mayroon tayong physical na katawan na ating nakikita. Sa panloob naman, ay mayroon tayong espiritu na nilikha ng Diyos. At sa pagitan ng dalawang bagay na ito, ay mayroon tayong kaluluwa. Ngunit salamat sa Panginoon, napaka-espesyal para talaga ng paglikha ng Diyos sa tao. Dahil ang tao lamang ang kanyang nilikha na mayroong espiritu upang sa gayon ay matanggap at matamasa ng tao kung ano ang Diyos. Kaya salamat sa Panginoon kain. Siya din yung hangin na ating malalanghap. O anong pagpapala ito na matatamasa natin ang Diyos. Kaya parang yung pagkain, di ba? Pag yung pagkain sa labas, kahit gaano man yung kasarap o ano man yung klase ng pagkain, kung wala kang tiyan, ay hindi mo matatamasa ang pagkain na ito. Ang tao ay nilikha ng Diyos na may tiyan para tamasahin kung ano yung uri ng pagkain na mayroon. Ganon din pala, ang tao ay nilikha ng Diyos na mayroong espiritu upang matanggap niyang Diyos at matamasa niya kung ano ang Diyos. Kaya may mga kasabihan niya, di ba? Yung dietitian, what we eat is what we are. We are what we eat. Kaya pag tinatamasa natin ng Diyos bilang ang tunay na pagkain,
magiging himaymay siya ng ating katauhan. At siya nga ay ating maipamuhay. Kaya hindi katakataka na ang lahat ng mga halaman, hayop, di ba, lalo na yung hayop, mayroon kaluluwang paraan para sambahin ng Diyos. Ang tao, kahit anumang uri ng tao, di ba, mayroon mayaman man, mahirap, di ba, nasa kalungkutan, nasa karamdaman, ang tao ay may pagnanais sa loob niya na sambahin ng Diyos. Dahil ang ganitong uri ng karamdaman o anong uri ng sitwasyon ang mayroon ng tao ay para bigyan ng katamasahan ng Diyos. Nais siyang sambahin ng Diyos dahil siya ay nilikha na mayroong espiritu. Kaya purihin ng Panginoon na ang Diyos na ito ay nasa loob na natin ngayon. Hindi lamang sa yung Diyos na nasa kalangitan. Kaya haleluya mga panauhin, mga kapatid, o maging mga naimbitahan sa umagang ito, anong katamatamasa ang mayroon tayo? Brother Jack, ano pa yung maidaragdag mo sa iyong na-enjoy sa umagang ito? Ako ay overwhelmed. Talagang purihin ng Panginoon, siya yung Diyos na hindi maubos, di malirit na siya yung mayaman na isa para sa ating katamasahan. Purihin ng Panginoon. Amen. Amen. Kaya napaka-importante talaga na napakinggan ng mga kaibigan natin yung mensaheng ito, Brother Solvin. Kasi dito, hindi ito tinuturo sa paaralan, no? Hanggang sa physical lamang sa paaralan. Minsan may sa kolehiyo, may tinuturo din hinggil sa psikolohikal. Pero yung bagay na ito, hindi talaga nagkakaroon ng tuwang sa paaralan. No? Kasi hindi kaya ng siyensya i-explain, no? I-expound yung bagay na ito. Ngunit, ang Diyos ay nag-iwan sa atin ang kanyang regalo, no? Yung kanyang banal na salita sa kasulatan. Kung saan pinatunayan dito na talagang hindi lamang yung dila natin yung merong taste buds, no? Na nalalasahan natin yung tamis, nalalasahan natin yung mapait, mapakla, maasim. Pagkos maging ang ating espiritu pala ay ito yung organ natin to substantiate what is God, no? Para matamasa natin yung Diyos. Sabi nga ni Apostol Juan sa aklat ng Revelation, di ba? Na kinain niya yung salita ng Diyos. Ito ay matamis. Ibig sabihin, wow, katama-tamasang Diyos, matamis ito. Ngunit naging mapait sa loob niya. Amen. At ito naman ay sa kanyang karanasan. Kaya kung ating titingnan mga kapatid, mga kaibigan, napaka-espesyal at napakahalaga ng topic na ito. Na ang tao pala, tayo pala, ay merong organ para tamasahin yung Diyos. Ano ba ang nangyari noon nung natisod ang tao? Gusto ko itong idagdag din, Brother Solvin. Nung natisod ang tao, ang espiritu ng tao ay, yung function nito ay na-nullify. Ibig sabihin, hindi ito nagpa-function, no? Dahil sa kasalanan. Ngunit, tayo ay tinubos ng Diyos. Tayo ay binigyan ng Diyos ng kanyang buhay. So yung espiritu natin, nang natanggap natin yung espiritu ng Diyos, nagkaroon ito ng buhay. Kaya yung espiritu na ating tinatamasa, na ngayon nasa loob ng pantaong espiritu natin, ay ngayon nabubuhay sa loob natin. Napaka-wonderful yung plano at ang paggawa ng Diyos sa tao, na ang tao ngayon ay may kakayahan ng isilid ang Diyos. May kakayahan ng tamasahin ang Diyos. Tila ba gusto sabihin sa iyo ngayon, kaibigan, kapatid, buksan mo ang iyong puso at tanggapin ng Diyos, sapagkat ang aming natatamasang matamis at mayamang Kristo na ito, ngayon yuding matatamasa. Kaya Brother Solvin, sa mga na-late pala na mga kaibigan, sa mga inaimbitahan natin na na-late, meron pala tayong naihandang short video clip. Brother Solvin, meron po ba? Amen? Mayroon tayong ihanda na short na video clip. Pero bago doon, may idaragdag lang ako, Brother Jack. Right. Na binanggit mo kasi kanina na ang tao ay nilikha na mayroong espiritu. Ito yung organ para matamasa natin ng Diyos. Alam natin na ang tao ay mayroong espiritu. Para to make it practical, para kung gusto mong makakita, ang ginagamit mo na organ para makita ay ang ating mata. Kung gusto mong malasahan yung isang pagkain,
Ang panlasa na ginagamit natin dito yung ating dila, Right. di ba? Kaya yung pandinig, ang organ din para marinig natin yung yung mga salita o mga Musika. tunog, musika. Ngunit salamat sa Panginoon, nabanggit mo nga na napaka-espesyal ng tao. Sa lahat ng mga nilalang, ang tao lamang ang nilikha ng Diyos na may espiritu. Right. At ang Amen. espiritu na ito yung organ para matanggap ng tao ang Diyos at matamasa kung ano ang Diyos. Huwag natin kalimutan ito, mga kapatid. Ang Amen. tao ay mayroong organ na inihanda ng Diyos, bagamat ang Diyos ay hindi nakikita, bagamat ang Diyos ay hindi nahihipo, ngunit ang espiritu ng tao ay inihanda niya para matamasa natin kung ano ang Diyos. O anong yaman ang mayroon tayo na makita ito, mga kapatid, kaibigan at mga panauhin na ngayong umaga. Kaya isang katamatamasa talaga ito na malaman natin na ang Diyos pala natin ay katamatamasang isa. Ngunit Amen. sa paraan ng Espiritu ay matanggap natin at matamasa kung ano siya sa atin. Kaya purihin ang Panginoon. Talagang marami pa akong sasabihin pero dahil sa oras, Amen. na malilimitahan tayo dahil ang Diyos natin ay hindi nauubos, mga kapatid. Kaya Right. purihin ang Panginoon, Brother Jack. Talagang Amen. mayaman ng Diyos na mayroon tayo. Sa sinabi mo ang video clip, Amen. para sa mga nahuli, na mga nanood ngayong umaga, mayroon pa naman tayo sa susunod na tuwing Sabado ito, mga kapatid. Kaya huwag tayong lumiban tuwing umaga ng Sabado. Mayroon tayong pang-ibang hilyong pagpupulong na katulad nito. At para Amen. sa mga nahuli, Brother Jack, hindi pa man huli ang lahat, ay meron Right. din kaming ihinanda sa inyo yung mensahe na ito. Na-miss man natin yung mga nagsalita, nagbigay ng patotoo. Sa maiksing video clip na ito, mabubuod natin ang mensahe na ito. Kaya next time, huwag tayong magpahuli para hindi natin ma-miss ang katamatamasang Diyos na ito. Purihin ang Panginoon at panoorin na natin ang video clip na inihanda para sa atin. Purihin ang Amen. Panginoon, Brother Jack. Amen. Amen. O inyong subukan at tingnan na mabuti si Jehovah. Maligaya ang tao na sa kanya'y nanganganlong. Awit 34:8. Sinasabi sa bersikulong ito na masusubukan at makikita nating mabuti si Jehovah. Malinaw ding sinasabi ng Panginoong Hesus na pagkain natin siya. Siya ang tinapay ng buhay na matatamasa natin. Juan 6:35. Paano matatamasa ang Diyos? Para matamasa natin ang Diyos at matanggap siya, nilikha ng Diyos ang tao na may pantaong espiritu. Nilikha ng Diyos ang lahat ng tao na may tiyan para matamasa natin ang pagkain natin. Ganon din, para matanggap at matamasa natin ang Diyos, nilikha niya tayo na may espiritu. Ang espiritu sa loob natin ay para sa pagtanggap sa Diyos at pagtatamasa sa Kanya. Kapag napakayaman ng isang tao, naiisip niyang sambahin ng Diyos. At kapag nasasaktan ng isang tao o nasa malubhang kondisyon, naiisip din niyang sambahin ng Diyos. Walang makakakita ng aso, pusa o unggoy na sumasamba sa Diyos kapag nanganganib ito. Kahit pa kapag ang mga hayop ay nasa rurok ng kanilang tuwa o hirap, hindi sila babaling sa Diyos o sasamba sa Diyos. Wala silang pangangailangang sambahin ng Diyos dahil wala naman silang espiritu. Pero iba ang tao. May espiritu sa loob ng tao at may pangangailangan ang espiritong ito. Hindi nararamdaman ng taong walang pakialam ang pangangailangan ng espiritu niya. Pero kapag napunta siya sa matinding sitwasyon, matinding sayaman o matinding kawalan ng pag-asa, lumalabas ang pangangailangan ng espiritu niya. Nakadarama siya ng matinding pangangailangan sa loob niya. Isang pangangailangan na walang tao, bagay o pangyayari sa lupa ang makakapuno. Walang pisikal na bagay ang makakapuno sa pangangailangang ito. Sa mga ganitong panahon, naiisip ng tao na sambahin ng Diyos. May espiritu sa loob ng tao, at nilikha ng Diyos ang tao na may ganitong espiritu para matanggap at matamasa siya ng tao.
Hindi nakapagtatakang sinabi ng mga pantas noon na ang tao ang espiritu ng lahat ng bagay. Tao lang ang may espiritu. Kaya, sa lahat ng nilikha, tao lang ang nagtataglay ng espiritu. Walang alinlangang ang tao ang pinakamataas sa lahat ng nilikha. Ang espiritu ng tao ay isang bahagi na inihanda ng Diyos upang matanggap at matamasa ng tao ang Diyos. Pwede kang manalangin ng ganito. O Diyos, salamat sa paglikha mo ng espiritu sa loob ko para matanggap kita at matamasa kita. Dahil may espiritu ako, nadarama ko sa aking espiritu na kailangan kita. O Diyos, ang aking espiritu, kaluluwa at katawan ay pawang nananabik sa iyo. Binubuksan kong tunay ang aking sarili sa iyo. O Panginoong Jesus, punuan mo ng iyong sarili ang espiritu ko at ikaw ang siyang maging kahulugan ng buhay ko. Minamahal kong Panginoon, hayaan mong matikman kita sa espiritu ko at matamasa ang kabutihan mo. Amen. Mga kapatid, mga panauhin, Amen. at mga taga-subaybay na mayroon tayo ngayong umaga na napalaya ngayon. Napakabilis ng oras at lumipas na naman ng isang oras ng pang-umagang pag-iibanghelyo. Right. Pero hindi po tayo nagtatapos at sa susunod po ay muli tayong magkaroon pa rin ng ganitong mga mensahe. Nawa, abangan natin ang mga susunod na mga kabanata or mga topic na ating palalayain. Para sa higit na ugnayan, ay pwede nyo po kaming kaugnayin sa mga sumusunod na contact details na mayroon tayo dito sa Church in Caloocan. Mayroon po tayong website na pwede nating puntahan, churchincaloocan.org. At mayroon din tayong Gmail. Pwede nating puntahan po sa churchincaloocan@gmail.com. Maging sa FB page, mayroon din po tayo. Pwede nating puntahan ang The Church in Caloocan. Sa mga gusto pang malaman ang mga katotohanan o mga bagay na nais nating malaman, pwede din nyo kaming kaugnayin sa mga telepono na mayroon tayo sa screen na makikita natin sa 8293-9960 at maging sa 8362-0796. At may mga form po sa mga naimbitahan din na pwede nating fill upan para mas higit pa nating malaman, pwede tayong magtanong. Amen. Sa higit pa nating kaalaman o mga bagay na nais nating malaman. Bukas po kami para sagutin yung mga katanungan o anuman ang gusto nating malaman. Ito po ay mga paraan o mga detalyado na binibigay namin sa inyo para kami ay inyong makaugnay. Sa muli, Brother Jack, ano ba yung magiging topic natin sa mga susunod na pag-iibanghelyo? Purihin ang Panginoon. Amen. Amen. Ang pagyayamanin natin sa susunod na linggo, mga kaibigan, ito ay pinamagatang pumarito sa akin ang lahat ng nagpapagal at nabibigatan. Napaka-interesante na namang topic sapagkat walang exemption ang bawat isa sa atin. Mayaman man tayo, naghihikas man tayo sa buhay, ano man ang status natin, lahat tayo ay nakakaranas ng ganito. Kaya sana po sa susunod na pagtatagpong muli natin, mga kaibigan, naway ating lahukan ang paanyayang ito at pwede din tayong mag-invite para naman maraming mga kaibigan natin, ating kapamilya na maliwanagan din hinggil sa bagay na ito. At maraming salamat po mga kaibigan, mga tagapakinig sa paglahok ninyo sa paanyaya na ibinahagi namin sa inyo para sa umagang pag-ibanghelyong ito. Naway sa susunod, gawin din nating maging nasa oras ang ating paglahok sa panunood sa
sa gospel meeting na ito. Kaya Amen. bago po tayo magtapos, atin munang awitin yung himno na inawit natin kanina. No? Atin pong buksan ang ating mga puso sa himno na ito. At ating ibigay ang ating sarili sa Panginoon sa pamamagitan ng pag-awit natin sa himno na ating awitin ito. At ang pagtatapos naman ng awitin ito, ng himno na ito, ay yaon ding hudyat na ating tinatapos pansamantala ang ating pagpupulong sa umagang ito. Hanggang sa muli po mga kaibigan, mga kapatid, Emmanuel, may the grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us all. Amen. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Oh Lord, amen, that's the way to let him in. Hallelujah, I love to hear it. He who is joined to the Lord is one spirit. Now the Lord is the Spirit that's out. He can get inside of you right now. It's so easy to be filled with Him. He's made it really simple. 1, 2, 3, that's how easy it can be. Oh Lord, amen, that's the way to let Him in. Hallelujah, I love to hear Him. Amen, joined to the Lord is one Spirit. Now the Lord is the living air. You can breathe Him in anywhere, any time of day, whenever you please. He's made it really easy. Oh Lord, amen, let's sing it again. Oh Lord, amen, that's the way to let Him in. Hallelujah, I love to hear Him. Amen, joined to the Lord is one Spirit. Now the Lord lives inside of me, and He's filling me constantly. Yes, He's filling up every gap. He makes me really happy. I'm so happy, hallelujah. Oh Lord, amen, that's the way to let Him know. Hallelujah, I love to hear Him. Amen, who is joined to the Lord is one Spirit. Now the Lord is the living air. You can breathe Him in anywhere, any time of day, whenever you please.